Hello mga Labi Labs! Ayun, kagigising ko lang at kanina, pag-open ko ng newsfeed ko at hindi lang kanina, almost everyday, talagang pag-open ko pa lang ng newsfeed ko kahit sa page ko, kahit sa YouTube, tapos kahit sa mismong official Facebook ko, ayun, talagang parang nakakaloka talaga, 'di ba? Na talagang nakakadala talaga yung hindi ko na may mention. Yung love triangle nung alam niyo naman yun, 'di ba? Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase. Kung sino sila, 'di ba? Parang parang nakakabwisit yung 'di ba, yung kabit. Yung hindi naman natin masasabing kabit kasi hindi naman kasi kasal yung isa, yung dalawang mag-couple, 'di ba? Kaya na syempre kapag may anak na, 'di ba, parang tapos nagsama rin sila, parang na rin. Para bang mag-asawa parang mag-asawa na rin, parang gano'n na rin, parang kinasal na rin. Ang pagkaiba lang naman kasi, oo, sila nagsama pero di sila kinasal, di sila legal sa papel, 'di ba? Pero syempre nagmahalan yung dalawang yan, kaya nagsama yan, kaya nga sila nagkaanak. Pero 'di ba, sa mga nababasa ko kasi, parang ang bilis, 'di ba? Yung kahiwalay mo lang, tapos bigla na lang na may kapalit agad. Ganun. So, di ba, parang immature masyado. Yung kahiwalay mo lang, tapos meron na agad na iba, ipapakita mo pa sa social media. Tapos ang masakit pa doon, guys, may anak sila. Di ba? May anak sila na, siyempre, maliit pa lang yun, wala pa yung alam sa mundo, wala pang alam masyado sa buhay, di pa masyado nakakaintindi. Ayan. So, siyempre, nasa pa lang yan, nasa stage pa lang yan na matututo pa lang siya magsalita. Ayan. Sa paglalakad niya, hindi pa masyado. Siyempre, dadapa pa rin yan, kailangan pa rin yan ng gabay, ng magulang. Diba? Tapos, biglang, alam mo yun, ang mga lalaki kasi, guys, minsan di nakakaintindi yung mga yan lalo na kapag yung mga asawa nila is yung nagdadaan sa postpartum, kasi yung iba kasi yung mga tao hindi kasi nila alam yung ibig sabihin ng postpartum. So, ngayon, sasabihin ko kung ano yung postpartum. Ang postpartum is anxiety rin yan, tsaka depression. Lahat nandiyan dyan, lahat ng dahil ako kasi, guys, danas ko yung mga ganyan. Talagang, masasabi ko na parang halos kahit ayun, mga konting bagay, na nila, parang dinadamdam na nila. Ayan, ganyan kami. Kasi ako, guys, talagang napagdaanan ko yan, yung postpartum na yan. Kasi ang baby ko nga is 1 year old pa lang ngayon. So, yung isa kasi, halos ganun din. Parang halos nga lang na, na kasabayan ko siya na mga nakasungal lang. Parang mga 2 months yata ang agwat nun sa baby at saka sa baby ko. So, ayun, parang damang-dama ko talaga, guys, yung babae. Kasi nga, in-stalk ko siya. At saka talagang, minsan nga nag-reply, nagko-comment ako doon sa mga post nila, ganun. Pero nakakaawa yung babae, di ba? Parang, tangina, dinala ko yung anak mo ng 9 months, akala ko mahal mo ko. Kasi kung talagang mahal mo ko, di mo ko iiwan kahit anong mangyari, di ba? Dapat iintindihin mo ko. Dahil alam mo, sa mga panong to, sensitive ako masyado. Ayan, lalo na pag mga nanganak, ayan, siyempre nagbabago yung niyan, yung hormones niyan, lahat ng bagay, ginagawang yung mga malit na bagay, ginagawang malaki, ayan, ganyan ang postpartum. So, siyempre, lalo na, minsan pa nga, yung umiyak-iyak na napakaliit lang naman ng dahilan. Yan, ganyan kami kapag may postpartum. Napakahirap talaga, guys, na may postpartum sa yung mga hindi naniniwala na mayroon talagang ganun. Mag-search kayo, guys, mayroon talagang ganun. At talagang ako,
ranas ko na talaga, kaya alam ko sa sarili ko na mayroon talagang postpartum disease. Ayan, sakit siya. Tapos ayun, syempre 'di ba, bilang ikaw ang asawa, dapat ikaw ang 'di ba, nasa tabi niya, gumagabay ka sa kanya, sa pamilya mo, sa anak mo. Hindi yung ikaw pa yung magiging dahilan para sumama yung loob ng asawa mo. Dapat nga talagang inaalagaan mo yung asawa mo, binibigay mo lahat ng comfort sa kanya, kasi kailangan kanya yung lalo na't ganyang papanahunan niya na dumadaan siya sa depression. Yan, napakahirap talaga na tanggalin yun. Kaya yung iba nga yung iba depressed sila sa postpartum, depressed sila sa ito yung stress eating, yan, tumataba sila, ganyan. Kaya yung iba naman, di naman masyado nakakain, kaya pumapayat. Yung iba natutuyot yung balat nila, ganyan. Katulad ko, nung kapag nanganak ako, nag-iiba yung hormones ko, tumataba ako. Ayan, tapos yung iba naman, pumapayat. Kaya wag natin i-judge yung mga nanay na tumaba or pumayat, kasi yan kasama sa buhay yan bilang nanay, kasama sa sa pinagdadaanan. At ayun guys, syempre dahil sa pinagdadaanan nila na postpartum, minsan nakakagawa sila ng hindi maganda, may nasasabing hindi maganda, parang feeling nila sila yung dapat laging masunod, ganyan. Laging gusto may kaaway. Syempre ang aawayin nila yung asawa nila, ganyan. Dapat iniintindi niyo yan pag inaaway kayo. Suyo lang ng suyo, kasi parte talaga yan ng postpartum disease na kahit wala kang ginawang kasalanan, talagang galit na galit sa'yo, gumagawa ng way, ng butas para lang magalit ka, ganun. Gustong-gusto namin na kapag pinapatulan kami, ganun. Kaya naglalambing ka sa kanya, ganun. Yung parang joke mo siya, kasi yan ang naman ang gusto namin mga babae. Oo, na nilalambing kami, ganyan. Tapos ano ba naman yung i-date mo ako sa labas, diba? Ano ba naman yung mag-ayos-ayos ka muna sa labas, pamper day mo ngayon, sige go, ito pera, ayan mo, napakasimpleng bagay lang naman ang gusto ng mga babae. Paramdam mo lang na sobrang care ka sa kanya, na love mo siya. Yan lang yung mga gusto namin. Tapos siyempre, may time kasi na kami kasi gusto namin, kapag lalo na pag ganyan, depression, ganyan, gusto namin maliwalo yung isip namin, gusto namin lumabas-labas, ganyan, gusto namin na makakita man lang ng ibang tao para man lang yung isip namin is ma-fresh, ganyan, ma-chill man lang namin yung sarili namin. Kasi siyempre, di ba nga, pag nasa bahay ka, mas lalong parang kang sobrang depressed talaga, sobrang, alam mo yung parang nakakabaliw, yung papunta na siyang kabaliwan yung ganong anxiety na kasi wag mo pagbawalan kung anong gusto niya, sige gawin mo, kasi hindi ka ba naawa na 9 months naman niya pinaghihirapan yung sa loob ng tiyan niya, diba? Na dapat hindi mo pinag-iisipan ng masama, pabayaan mo kung anong gusto niya, kasi dadating naman yung araw, yung panahon na mawawala din yung sakit na yun. Kaya dapat suportahan mo lang yung asawa mo, kasi kung mahal mo talaga siya, talagang suporta lang. Lahat ng pagmamahal ibigay mo sa asawa mo, dahil sa anak mo. Ganun, hindi mo kailangan na maghanap ng iba para lang sabihin mo na hindi mo kaya yung ganung sitwasyon. Diba? Sana hindi ka na nag-anak, diba? Sana hindi mo na ayun, kahit na nakikita niya, alam niya na nagpo-post yung babae, yung kabit niya, talagang parang wala lang sa kanya. Tao ba tong lalaki na to? Lalaki ka ba talaga? May bayag ka ba, boy? Kasi ang alam ko sa mga rapper, hindi makikita ng utak. Ang alam ko sa mga rapper, yung mga dapat respeto, yung mga mga malawak mag-isip. Yan. Ang pagkakaalam ko sa mga rapper is mapagmahal sa mga asawa nila, sa mga anak nila. Ganyan sila, ganyan ang tunay na rapper. Hindi yung lang pagkat sikat ka ganyan na ginagawa mo, nagtatapak-tapakan mo na lang yung mga nagmamahal sa'yo. Hindi ganun, yun.
huwag mong, parang, ang nangyayari, is dinudungisan mo yung pagkatao rin ng mga katulad mong rapper na mas matino pa kaysa sa'yo. Diba? Ayaw bang maging matino? Balang araw makikita ng anak mo yan. Yan lang, yung mga ginagawa mo. At hindi lang din yun, nakakaawa lang din yung anak mo. Kasi paglaki niya, nakikita niya yung mga post mo. Yung nanay niya, yung tatay niya, ganito nag-aaway. Tapos yung tatay is ng babae. Tapos pinalit sa ganito. Diba? Parang nakakababa ng pagkatao. Nakakababa din kapag yung anak nila nagdalaga na. Tapos, syempre, papasok ng school, yung magulang kilalang kilala, lalong-lalo na yung tatay na nagloko. Iniwan niyo mag-ina, iniwan kaming mag-ina, ganun. Diba? Parang, alam mo yung parang, maiiyak ka na lang, kahit hindi mo naman anak yung bata. Diba? Wala sa mindset na itong lalaki na to na magkaroon ng maayos na pamilya. Hindi siya pang pamilya, pang sport siya. Hindi siya pang pamilya talaga, pang lang siya yung mga plain ganyan, pang beer house ganun. Ganun yung mga gusto niya, yung yung ano ba tawag sa ganito? Yung one night stand. Parang yan ang gusto niya sa mga babae. Yung kapag naghamit na, ganun, pakikisama, tapos ayaw na, ganun, iwan ka na sa ere. Ganun, wala na akong pakialam sa'yo kahit ano pang nangyari sa atin, kahit ano pang naiwan ko sa yung magandang alaala, ganun. Wala siyang utak. Ngayon ako nakita na ganyang rapper, guys, nakakaya. Di ba dapat bilang, kahit ex ka, pero may anak kayo, ganyan. Parang, kahit nahiwalay kayo, dapat nandun pa rin yung respeto, di ba? Hindi yung hinahayaan mo yung babae mo na magpo-post. Ipapost yung ex-wife mo, na nanay ng anak mo, na parang nangaasar pa. Parang, ikaw din, parang inaasar mo lang din yung ex-wife mo, na nanay ng anak mo. Diba? Parang, wala ka bang utak? Hindi mo sabihan yung babae na huwag ka nang mag-post ng ganyan. Huwag mo na i-post tayo. Private na lang tayo. Kasi kapag pinost natin to, marami mangingialam. Siyempre, kung talagang minahal mo talagang itong nanay ng anak mo, pangangalagaan mo yung nararamdaman niya, kung masasakan ba siya o hindi. Sana kahit naiwalay na kayo or may samaan kayo ng loob, dapat wag niyo na i-public yung yung kabit mo, yung karelasyon mo. Hindi naman yung ex-wife mo yung nakakaya, ikaw mismo nakakaya. At lalo pag napanood talaga ng anak mo to, talagang hindi ka naawa sa pamilya mo, sa anak mo, hindi mo sila kaya ipaglaban. Kaya siguro talagang sakit mo yan, at talagang pinaglalaban mo yung kakatihan mo. Tapos, siguro talagang deserve mo talaga na talagang kayo yung kabit mo. Ayan. Paano ba sabihin na, kung ako ang anak mo, paano ba ako magiging proud sa tatay ko kung ganito siya? Paano ko ba ipagsisigawan na tatay ko to? Diba? Kung niloko niya yung nanay ko. Diba? Kasi once na niloko mo yung nanay ng anak mo, parang niloko mo na rin yung anak mo. Ganun. Sobrang sakit ng impact niyan sa pamilya ng niloko mo. Kaya, alam mo yung salitang bad karma. Talagang ako'y naniniwala sa ganyan dahil napagdaanan ko na yan. Pero hindi ko na ikwento dito kung ano yung napagdaanan ko na yun na nangyari. Kaya dapat, kahit na ex mo, pangalagaan mo yung nararamdaman niya. Kung ipahiya sa tao. At yun, kung talagang hindi mo na kaya dun sa poder ng ex-wife mo dati, ganun. Sana, kinausap mo ng maayos na ganito, hindi mo na, parang wala ka na nararamdaman, ganun, mayroon ka ng iba. Kaya sana kinausap mo ng maayos, hindi yung tinatago mo ng ilang araw, ganun. Yung bakit nagkikisama ka ba na hindi mo naman na pala, wala ka na palang nararamdaman sa
sa taong kasama mo araw-araw, 'di ba? Samantalang yung kasama mo na yung asawa mo na yun is laging pinaparamdam sa iyo na mahal ka, kayo ng mga anak mo. 'Di ba? Ang sakit talaga ng mga ganyan na nagpe-pretend ka na hindi mo mahal yung tao, samantalang yung isa is pakita sa iyo na nag-e-effort para lang maramdaman mo yung pagmamahal niya. Ay, grabe talaga. Sobrang sakit talaga yung ganyan. Kaya sana sa mga lalaki na ganyan, na katulad niya, ganun, sana magbago na kayo. Maawa naman kayo sa mga bata, maawa kayo sa mga bata. Hindi naman yan, yung pagkatapos ng sarap yung katulad ng sinasabi ng matatanda, pag yung kanin, mainit, pag sinubo mo, iluluwa mo na agad, ganun. Dapat maging matured tayo. Lalo na, siyempre, influencer ka dapat, ikaw yung nagpapakita sa tao ng magandang pag-uugali, ng magandang asal. Kaya hindi yung ikaw pa yung parang nagmamayabang, parang ikaw pa yung nagmamataas sa nagawa mong kasalanan. Tapos, pati yung babae, dapat ikaw yung nagpipigil dun sa babae na wag na mag-post ng kung ano-ano. Kung gusto niya magpasikat, hindi magpasikat siya. Huwag niya nang gamitin yung magpatama pa siya dun sa nanay ng anak mo. Ay, naku, alam niyo guys, may karma yan talaga at yan ay totoo. At sa mga ganyang eksena, talagang paparating niyang bad karma yun na yan. Talaga, hintayin niyo lang yan guys, papunta na yan. Yan. So, yun na yung masasabi ko dahil talaga nakakabattle pala talaga yung mga ganun. Kaya ang dami rin pala nakikisaw-saw dun sa problema ng mag-asawa. Kasi talaga namang nakakabwistit talaga, diba? Tapos nag-sorry yung lalaki, diba? Pero walang sincere. Parang, diba? Hindi sincere mag-sorry. Meron pang ganun. Nakakatuwa. Diba? Hindi tao yun. Hindi tao yun, girl. Hayop yun. Huwag yung supportahan yung ganung tao. Demonyo yun. Nakakatakot yun paggabi yung kakaroon ng sungay. Bye!